Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. First time na narinig natin at nakita natin sa pagkampanya ng mga karton na lamang ang ginagamit. Hindi na totoong tao. Bakit kaya? Paano nangyari ito? Meron bang kampanya na ang nangampanya ay mga karton? Ito ba ay isang panluloko o isang puppet show? At narito ang video atin panoorin courtesy sa atin ng Sa Iyong Araw. Nakakalungkot, karton na nga lang, nilangaw pa. May mga eksena sa sobrang absurd. Hindi mo alam kung iiyak ka ba o tatawa. Pero teka, bago mo husgahan, makinig ka muna kaibigan. Kasi hindi ito basta chismis, hindi ito kating isip. Totoong nangyari ito. At baka pagkatapos mo panoorin ito, mapapailing ka na lang habang magsasabing, grabe, ganito na pala tayo. Grabe talaga no, ganito na pala tayo ngayon. Pwedeng karton na lang ang magkampanya, di ba? Nakakahiya naman yan. At ang kanilang pinaparadaan, ang kanilang kinampanyahan ay Leyte. Di ba? Baluarte yan ni Baluarte yan ni PBBM. At kaya lang meron silang doon, 200 ka umattend. Yun yung mga kandidato doon ng PDP Laban, yung 200. Pero yung talagang mamamayan ng Leyte ay mga yan, mga Marcos yan, mga loyalista yan ni Marcos. Kaya bakit pa sila pumunta doon? Hindi kawawa sila tingnan, di ba? Kaya nagkaroon tuloy tayo ngayon ng video courtesy ni Sa Iyong Araw dahil anong ginagawa nila sa Leyte? Alam nila na baluarte yan ni Marcos. Siguro baka sinabi ni Amy na sige punta kayo sa Leyte at anuhin ko ang mga tao, itong kumbinsihin ko na atin sila sa rally ng PDP para sabihin malakas. Hindi ganyan eh. Matagal ng loyalista ni Marcos ang taga Leyte, kaya hindi nila pwedeng iwanan ang mga Marcos dahil magandang pagdala ng gobyernong Marcos sa mga taga Leyte. Yan ang katotohanan yan. Kaya dapat hindi na sila pumunta doon, nilangaw tuloy. At hindi lang nilangaw, pinagtawanan dahil ang pinaparada ay mga karton na muka ni Kibuloy at muka ni Digong. Kung hindi na talaga kaya, wag nang ipagpilit pa. Di ba yan ang katotohanan? Hindi kaya tapos pinipilit pa. Karton na nga lang yung dumating doon. Paano kung manalo kayo? Paano nyo iserbisyuhan ang mga tao kung kayo nanalo? Nasa kulungan kayo Kaya bakit iboto ang mga taong nasa kulungan? Hindi naman yan makapagserbisyo kung nanalo. Yan ang isipin nyo mga DDS, mga ka-DDS. Buksan nyo ang isip nyo. Paano makapagserbisyo sa inyo ang mga taong nakulong? Kagaya ngayon, pagkampanya pa nga lang ay karton na lang. Paano ang magsalita niyan? Sinong magsalita? Mga puppet ba? Mga karton na puppet? Kaya yan ang nasabi ko na first time in the history of Philippine politics na ang nangampanya ay mga karton. Naku, hindi tao. Hindi pwede yan, hindi pwede. O balik tayo sa ating kaibigang Sa Iyong Araw. Ang gagawing kampanya ng mga kandidatong senador na kaalyado ng dating Pangulong Rodrigo Duterte sa natitirang mga linggo bago ang halalan, puspusan ang mga gagawing mga grand rally motorcade at naisasagawa sa iba't ibang panig ng bansa. Kasama sa mga nangunguna sa kampanya ang mga kandidatong bahagi ng grupong Duterte 10 o PDP Laban na layuning ipagpatuloy ang mga nasimulang reforma ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Teka, ano bang reforma ni Duterte? Yung tukhangan, yun ba yung reforma? Yung lipulin yung lahat ng drug addicts at mukhang drug addict at mga kapitbahay at mga kamag-anak ng mga addict? Yun ba yung ipagpatuloy na reforma? Sa totoo, walang reformang nagawa Lahat ay kabalbalan. Yung mga ginagawa ay mga hindi dapat gawin, di ba? Nasa madilim tayo na yugto ng panahon ni Digong. Walang dapat susundin na mga dun hakbang, wala namang ginawang maganda, di ba? Lahat kalukuhan, kasinungalingan. At itong sino bang ditong number 1, number 2, itong lang si Bongo ang nabalita na nasa number 3 na ngayon. At pababa na, di ba? At si Bato nasa 30 na. Talo na yan. Kaya isa na lang ang natira diyan na pasok sa Magic 12 si Bongo. Kaya kung sa hindi nakaalam kay Bongo panoorin niyo yung ating upload nung nakaraang araw. Meron tayong diyan episode kay Bongo lamang. At yan ay isiniwalat ni Trillanes ang tungkol kay Bongo. Mayroon din ginagawang plunder yan sa gobyerno.
Kaya hanapin nyo yung video na yon sa hindi nakakita, 3 days ago upload dito sa video ito. Shoutout nga pala sa lahat ng mga bago pa lamang sa channel. Huwag kalimutan mag-subscribe para palagi tayong updated sa mga uploads at makatulong tayo sa mga kababayan natin na nabulag sa katotohanan. Alright, patuloy tayo sa ating video. Uumpisa ang serye ng rally sa Sugod Southern Leyte sa April 23. Susundan ito ng mga pagtitipon sa Iloilo City, Pangasinan, Butuan City at sa iba pang lungsod tulad ng Pasig, Muntinlupa at Quezon City. Kasunod nito, inaasahan din ang mga motorcade sa Cavite, Quezon City, Makati, Pasay at Taguig. Yan na ang supporters ni Senator Kibuloy, oh. Ready na. Ayan, ilang supporters ba yan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ikapito yung driver eh. Kung marami talaga yan, bakit walang nasa background? Diba? Bakit 7 lang? Kawawa. Kaya nga sabi ni sa iyong araw, nilangaw. Hindi lang nilangaw, puppet show. Karton. Paano sa ibang syudad pupunta dun? Si Kibuloy at Digong, karton pa rin? Yung drawing lang? Hindi pwede yan. Panluloko na yan, di ba? Kung hindi kaya, wag na. Wag nang isapilitan ang sarili. Wala ka nga dyan eh. Wala ka nga doon. Hindi ka makapagkampanya. Bakit ibuboto ka ng tao? Hindi ka nga makapagsalita dahil karton lang. Nakakatawa naman ito. Pinagpilit. Lalo na yung issue ng bigas. Mamaya gagawa tayo ng video. Yung 20 pesos daw na bigas ay pagkain ng baboy. Nakarinig ba kayo niyan mga kababayan na may bigas na pagkain ng baboy? Iba naman ang pagkain ng baboy, hindi naman bigas. Yun ay mga pellets, di ba? Ang binibenta natin na yung nagiging 20 pesos per kilo ay matagal na yan nahiling ng taong bayan. Kaya dapat maligaya tayo. Hindi yan pagkain ng baboy. Yan ang mga bigas na local rice na 33 pesos per kilo at talagang binaba nila ngayon dahil talagang nagugutom na daw ang mga tao. Kaya binaba ang presyo ng bigas. Hindi ba tayo maligaya dyan? 20 pesos na lang. At hindi yan yung hindi yung bigas na, walang bigas na para sa baboy. Kahit NFA rice, sa tao pa rin yan. Grabe talaga magsalita itong si BP Sara, Grabe, napakabastos na bibig. Ibig sabihin, baboy pala tayo, kumakain tayo ng 33 pesos per kilo na bigas. Tayo pala ay mga baboy. Grabe, insulto yan sa nagtanim niyan sa mga farmers. Tsaka insulto yan sa atin na bumibili ng bigas na 33 pesos per kilo. Yun yung bigas ngayon na nagiging 20. Yan ang pahayag ng palasyo at ng NFA na ang bigas na yan ay hindi yan 20 pesos. Talagang 33 pesos yan. Binaba lang sa 20 para mawala na yung gutom issue. Kasi di ba mayroong issue na nagugutom daw ang Pilipinas? O ayan. So yan ang katotohanan yan. Abangan ang video yan, gawin natin mamayang gabi. Okay, balik tayo sa video. Ready na sa atong from Tacloban. Ready na para sa Grand Rally. 7 lang kayo eh. Kawawa, nilalangaw. April, mainit, malikabog, pero mas mainit ang tensyon sa Leyte. Ang PDP Laban Grand Rally na pinangunahan ng ilang matitinding pangalan sa politika. Nandyan sina Bongo, Bato de la Rosa, Vic Rodriguez, at iba pang senatoriables ay tila isang pagbabalik na makapangyarihang anino ng nakaraan. Pero ito ang hindi inaasahan ng marami. Sa halip ng maligawaw ang palakpakan, sa halip na magniyab ang damdamin ng masa, isang napakailap na damdamin ang bumalot sa buong kaganapan. Kawalan. Ayan, Karton sa motorcade. kawalan Oo, hindi mo kailangan kurtin ang sarili mo. Hindi ka na naghinip kaibigan. Sa gitna ng rally, hindi buhay na katawan ang sakay sa motorcade, kundi karton. Karton ni Duterte, karton ni Kibuloy, Ayan. karton na pinipilit bigyang buhay. Ayan, yan ang sinasabi ko na wag na isapilitan pa kung hindi talaga kaya na makapunta diyan dahil mga convicted person. Ito naman kasi ang pagkakamali ng Kumilik. Bakit hindi tanggalin yung batas diyan na pwedeng kakandidato ang taong nakulong? Kapag nakulong na, wag nang ikandidato pa, di ba? Kasi nakulong na nga eh. Merong record yan. Questionable ang niyan, ang morality. Katulad ni Kibuloy, klarong-klaro na yan, di ba? Bakit nakapag nakapasok pa sa mga senatoriables? Bakit na-approve ng Kumilik? Nabigyan ba ang Kumilik? Anong palagay niyo mga kababayan?
Kapag ako ang nasa Comelec, hindi na pwede yan. Ang dami-daming kaso eh. Hindi na pwede. Baguhin ang batas na yan ng Comelec na pwede raw magkandidato ang mga taong nakulong. Hindi pwede para sa akin. Kapag nakulong ka, bad record ka. Di ba? I-convicted ka tapos mag-serve ka sa sambayanan kapag nanalo ka. Grabe naman na batas yan. Ang tagal-tagal na batas yan eh. Dapat baguhin na yan. Kaya ito, karton. Ano pa bang papalakpak? Papalakpak pa ba kayo mga tao? Mga DDS dyan? Papalakpak ba kayo na ang dumaan sa parada ay mga karton lamang? Mabuti pa nga yung Smurf. Tsaka yung di ba? Yung Bart Simpsons. Talagang mga cartoons yun. Pero ito, mukhang tao pero karton eh. Karton. Grabe. Kaya ang sumunod parang prosesyon, dalawa lang. Merong isang no? Karton pa rin. Ay walang laman Yung kasunod na yung pangatlong niya, floater, yung float. Pangalawang sasakyan, walang tao. Kaya nilalangaw. Paano hindi lalangawin yan? Walang tao eh. Siguro yung nagsalita doon, mga recorded na lang. Hindi pwede ang ganyan. Dapat personal kang magkampanya. Kapag hindi kaya, wag na. Wag na. Yan ang maganda, wag na talaga, wag na. Masisira lang ang makakatawa eh. Puppet show nga eh, puppet show. Right, patuloy tayo guys sa iyong araw. Sa pamagitan ng padyak at motorsiklo, para bang isang mababang kalidad na puppet show, pero hindi nakakatawa, nakakaiyak. But this story doesn't end there. Bata, tingnan nyo yung padyak at yan, padyak, ilan ba yan? At motorcade, yung padyak, yung mga dipidal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ka motorsiklo, yung padyak hindi pa dumating, sigurado yung padyak 10 lang yun. Kaya totoo talagang nilalangaw. Nilalangaw to dahil sa nagising na nga ang mga tao at alam na nila, lalo na karton lang ang dumating. Bakit ka pumunta doon? Bakit ka pupunta sa rally? Karton lang. Paano magsalita ang karton? Hindi puppet. Puppet yung magsasalita. Puppet show yan. Recorded na lang. Parang movie lang, di ba? Hay naku mga Pilipino, magising na nga kayo. Huwag nyo nang puntahan ang ganitong klaseng mga ganyan na parada o motorcade o itong sinasabing proclamation rally na ang nag-proclamation ay mga karton na lamang. Okay lang sana kung mga senador lang yun. Itong isa, dating presidente, karton na lamang kasi hindi na kayang tumayo. Kahit hindi yan nakulong, hindi na kayang tumayo yan sa float. Yan din ang pagkakamali ng Comelec. Kasi nasa saligan batas natin na kailangan malusog ang pangangatawan ng kandidato at walang sakit yung tatanggapin. Si Digong may sakit eh. Tapos tatanggapin pa na mayor sa Davao na kandidato. Hindi pwede yan. Kapag may sakit na, lalo na kapag matanda na, mahina na talaga, hindi na makakatayo, hindi na pwede yan. Kasi hindi na yan pwedeng bibisita sa mga proyekto. Paano yan makapaglibot sa kanyang syudad kung talagang hukluban na? Di ba? Kaya ito, nilangaw. Patuloy tayo. Nilangaw. Alam mo yung eksena pati lamok, tinamad lumipad. Yun yung nararamdaman sa Leyte. Hindi umabot sa 500 ang dumalo. In fact, sa sobrang konti. Ang mas accurate na estimate ay nasa 200 lang daw na katao. At sa isang probinsyang minsan ay naging baluarte ng lakas. Bakit ganito kababa? May nagsasabing maikli ang preparation. May nagsasabing baka natakot ang tao. Pero higit sa lahat, may isang tanong ang di matanggal sa isip na marami. May naniniwala pa ba talaga? Therefore, wala na. Isang imahen ng pagkakalugmok. Yan, nakakatawa kasi yan. Kasi noong bata pa ako, bata pa tayo, di ba? Kapag merong parada na merong sumasakay ng mga celebrities sa likod ng mga trucks, ng mga pickups, lalabas tayo para tingnan natin yung kumakaway-kaway, di ba? Kumakaway-kawayan, smile-smile. Sinong kakaway sa inyo? Karton na lang. Karton na nga lang yan, di ba? Karton. Karton. Naku, grabe. Karton nangangampanya. Kaya pag-isipan nyo yan mga ka-DDS. Hanggang karton na lang ba? Paano nyo makausap ang inyong idol? Karton na lamang. Paano makapagserbisyo yan? Karton na lamang. Diba? Bakit ibubuto nyo? Doon kayo sa able.
yung talagang pwedeng pupunta sa inyong lugar, kumustahin kayo, magipag-usap, magdiskurso, mangampanya, mangumusta sa inyo. Hindi yung karton, paano makapagsalita yan. Kung mayroong magsalita dyan, yan ay puppet. Ventriloquist ang tawag dyan, yung nagsasalita sa puppet. Alright, tapusin na natin ang video. Ang isang partido na minsan sumiklab sa puso ng masa, ngayon ay tinawala na. Wala na ang nakaraan, wala na ang kapangyarihan, at hindi na muli may babalik. Ang mga karton na ginamit ay simbolo ng isang bagay na matagal nang wala: presensya, karisma, at paniniwala. Ayan. Pero bakit karton? Ayan. Bakit hindi na lang sila dumalo? Alam natin ang kwento, mga kaibigan, kung nasaan ang mga tao ito. O ayan, so dito natin tapusin ang ating video. Kaya hindi nga nakadalo dahil nakulong at malabong makalabas, di ba? Bakit doon pa kayo bubuto sa hindi makapagserbisyo sa taong bayan? Pwede bang magserbisyo ang mga karton na lamang, mga drawing na lamang? Naku, pag-isipan nyo yan, mga kababayan. Kaya kung ako sa inyo, ngayong eleksyon ay iboto nyo ang talagang pwedeng makapagserbisyo ng physical. Hindi lang yung karton na lamang yung darating sa inyo, sa inyong bayan, makipag-usap sa inyong mga karton. Kalukuhan yan, di ba? Alright, sa mga bago pa lamang sa channel, huwag kalimutan mag-subscribe, pag-comment, pag-share sa ating videos para sa kapakanan ng ating mga kababayan. Ako'y magpaalam na. Maraming salamat. God bless us all.